Ako po kasi ganito, meron na po akong napapansin doon sa mga parali-rally ho nila niyan, mga kababayan. Mukha pong yung DDS is turned to nagiging parang NPA na ho yata sila dyan Ano mga kababayan? Pansinin nyo po, mga bossing, yung kanilang mga rally-rally, mga kababayan. Sino na po ang mga uma-attend dyan? Sino na po ang mga nangunguna dyan, mga kababayan? Di ba yung mga dating taga-bundok? Oh. Na ngayon po, kung ano po yung ginagawa nila dati, no? Nung sila ay nasa bundok pa, mga kababayan, yun din po ang ginagawa nila ngayon. Ang pagpapabagsak po sa gobyerno ng Pilipinas, mga bossing. No? Parehas lang, di ba? Dati, ganun ang ginagawa nila. Pati nga pagsusunog ng gulong itinuro na sa KOJC Di ba? Pati ho yung pagsusunog ng gulong, ano yung gusto nyong singhoten? Kaya sinusunog nyo yung gulong? Wala na bang iba? Pinagtsatsagaan nyo yung gulong? Pati nga po yung mga pagsusunog ng mga gulong, nakagaya nun, mga bossing, natutunan na po nitong mga ito. Sino yung nandyan? Si Eric. Sino pa? Meron pa ho, mga kababayan. Di ba? Mga dating miyembro po ng NPA ang mga nagsasalita na po dyan, mga kababayan. Biruin mo yun. Isang beses may narinig ako, Huwag kayo, sabi nung isang dating miyembro ng NPA. Huwag kayong baka mamaya biglang mag-amok ang isa sa KOJC, ang isa sa miyembro ng KOJC, biglang mang-agaw ng barel. Ganun daw ho, mga kababayan. Sabi ko, ano yan? Itinatanim mo sa utak ng mga miyembro o yung mga dumadalo diyan sa inyong rally na manghablot ng beng-beng sa ating mga kapulisan. Ay naku po, kung kayo po, mga kababayan, hindi pa kayo gising dyan, no? Isa kayo doon sa mga sumasama, isa kayo doon sa 800 na pumupunta, no? I-kiss nyo si Mike Cervera. Ayan, kiss daw po. Mwah! Ikaw, Boss Mike, Ay, congratulations pala, Boss Mike. Basta ako, masaya ako doon. Sana baby boy yan, congratulations, Boss Mike. Kung isa kayo sa 800 na pumupunta doon sa rally, mag-isip-isip kayo. Kung sino pa yung mga nasa harapan ninyo. Kung sino pa yung mga taong, Diyos ko, nangungusap at nag-uudyok sa inyo. Baka mamaya sigaw kayo ng sigaw ng Butete! 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 Yung pala, dinadala na kayo papuntang bundok. Di ba dati galit na galit tayo doon sa mga kilos o mga pagkilos, no? Ng mga taga-bundok na yan? Dahil po ang ginawa? Laging pagpapabagsak po sa gobyerno ng Pilipinas. Baka tulog pa kayo. Kala nyo, sigaw nyo pa din, Butete! 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 Tsaka meron pang isa. Ano pa yung isinisigaw nila? Hostess siya! Hostess siya! Hostess siya! Sino po ba yung mga guest nila dyan? Nandyan din ba si Vivian Velez? Di ba DDS din yun, mga kababayan? Di ba DDS ba din yun? Baka mamaya, akala nyo, ganun pa din ang sigaw. Baka mga ilang buwan na lang, ang sigaw nyo na, kung ano na yung isinisigaw nung mga taga-bundok dati. Baka mamaya, hindi na kayo sa Malacanang ayain yan. Di ba? Boss Mike, paano pag inaya itong mga DDS na ito sa bundok? Halika, mamundok tayo, magtago tayo. Total naman, lahat tayo gusto pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas. Tayo ang mamumuno, susunod. Di ba? Paano kung ganun na, yari na kayo? Di ba? Baka hindi nyo na makita yung inyong mga minamahal sa buhay kapag doon na kayo papunta. Which is, nakikita ho namin, unti-unti na kayong pinapasok dyan. No? Unti-unti na kayong pinapasok dyan ng mga taga-bundok. Sabi sa inyo, pagkatapos nitong Liwasang Bonifacio, pupunta tayo sa Malacanang.
Oh. Kakaunti. Naku, mga kababayan, kaunti pa lang tayo. Pumunta tayo muna sa bundok. Magpalakas muna tayo ng pwersa. Ayun, lahat na kayo, taga-bundok. Lahat na kayo, siguro sasabihin, mga kababayan, ayaw talagang bumaba ni Marcos Jr. Ganyan tawag nila sa Pangulong Bongbong Marcos, no? Ayaw talagang bumaba ni Bongbong Marcos. Kailangan na nating lumaban, no? Kailangan na namin kayong armasan. Oh. Bakit ganyan kasi yung mga iniimbita ninyo? Bakit ganyan yung mga speaker ninyo? No? Huling-huli simpleng-simple, sabi, baka mamaya itong mga taga-Kojik, no? Bigla na lang matulero, mang-agaw ng bengbeng sa ating mga kapulisan, yari kayo diyan. Di ba? Biruin mo, nag-aalab yung galit sa puso ng mga taga-Kojik dahil bulag sila na ang akala nila ginigipit si Pastor Kibuloy. Yung pala, ang katotohanan, totoong may kaso at hinahanap ng korte para magpaliwanag. Ano ho? Sige, panoorin ninyo. Kahit na magka-view sila, okay lang yan. Ang importante, makita nyo ang katotohanan. Kung sino-sino po yung mga nandoon. Kung sino-sino po yung mga taga-pagsalita nila. Di ba? Shout out, Eric. Ka-Eric, di ba? Yun yung promotor dyan Di ba? Tapos meron pang pagsunog ng gulong at kung ano-ano pa. Ano isipin mo? Sabi ni Rego Adventure, tama nga si Sir Mike Abe. Nasa 50K lang sila. Ay, ganun ba talaga? 50K? Kasi nga nakita ko 2016. Hinanap ko kasi, no? Inalam ko mismo, mga kababayan, kung kailan talaga ang anibersaryo ng Kojik. Kasi duda ako Sabi ko, hindi kaya biglang gumawa-gawa lang ito ng mga istorya at kunyari anibersaryo nila ngayong September 1. Tinignan ko ngayon yung Google, mga kababayan. Pagtingin ko sa Google, totoo naman po September 1. Pero mga taong 2018 ba yon o 19? Nakalagay doon, miyembro 16,000 baka nga totoo yung sinasabi ni biruin mo ilang taon na din ngayon. Kung 2018 o 19 yon, may 5 taon, baka nga 50,000 lang. Dahil po, mga kababayan, sa ating pangalawang topic, yung isa nating kaibigan, siguro hindi na nakatiis talaga. Gusto kong matunghayan kung ilan talaga ang pumupunta